Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish, Finland, si kaanan ng umagang banal na misa, na may liturgia ngayong Sabado, pagbulita na San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng mga Birheng Maria. Tumayo po ang lahat at tayo mag-isa sa limanisipong pagdiriwang na pamumunuan ng ating murang paroko, Reverendo Padre Douglas D. Balong. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ibig pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging makapagpumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, kalubaho na kasama sa isip, sa salita at sa gawa, at sa ating pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at kapatid, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin natin. Ama namin makapangyarihan, ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mga Birheng ina ng nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal, makapakinamang-gawa sa pangako mo ang iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang mga ito naman parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 nipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamitin handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop
ay inilagay niya sa madalaking bangko at ang kalahati iniluhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng pan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumubo ng mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at binisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipag-ipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautusan ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay. Ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dahong Sion, ang lungsod ng kagandahan. Makikita siya roon at iningi pagmasdan. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tibunin. Sinantapat sa tipanmod na gahandog ni Yohani. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos isang bukong na matuloy. Kung humatol ay maayos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tutuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may magabag, ako lagi at awagin. Kayo'y aking iniligtas, akong inyong pupurihin. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Magsitayo na po ang lahat. Upang kayo ay matubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon sa Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, inilahad ni Jesus ang talinhaga nito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nadasi ng mabuting dindi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at nagkasik ng masasamang damo sa tribuhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya lumapit ang mga alipin sa puno ng sampayan at sinabi rito, hindi po ba mabuting hindi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may nagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga iyon? Wag,
sa gabi. Baka mahulog pati rito. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa alihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga dalawang-ani. Ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong magbibis-bibisin upang sunugin, at ang linoy inyong ipunin sa aking kamali. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado at ika-12 na linggo sa karaniwang panahon at ating pong binubulita ngayon ang kapisahan ni San Joaquin at Santa Ana, ang mga magulang ng mga Birheng Maria, Lolo at Lola ni Jesus. Ating pong munang balikan ang ilan sa mga salitang ibinigay sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng mga mabuting balita na ating narinig sa loob ng linggo ito, saan tayo rin po ay nakaranas sa mga pagbagyo, pagbaha, dulot ng mga dumaang bagyo sa linggong ito. Noong Lunes, matapos na siya ay lapitan at tingnan ng mga Pariseo, ng mga Eskriba ng palatandaan, at sinabi niya na walang tanda ay bibigay sa inyo. At sinabi niya, lahing masama at di tapat sa Diyos. Lahing masama at di tapat sa Diyos. Yung patuloy na pagduda, patuloy na tanggihan si Kristo ay tinuturi na masama. At Martes, ang pahayag naman sa atin sa tulong ni Maria Magdalena. Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. Maganda ng Lunes, kaharap na nila si Kristo, pero hindi pa rin nila nare-recognize. Ngayon, si Maria Magdalena, habang siya ay nalulungkot doon sa pinagbibigan kay Kristo, nakita niya kung kaya itinahayag niya sa mga alagad na nakita ang Panginoon. Noong Miyerkules, binigyan tayo ng isang patinding pangungusap ni Jesus para pukawin ang ating mga isipan, at ang sinabi niya, ang may pakinig ay makinig. Sana nga, magandang natin na makinig tayo. Minsan Diyos ay nakikinig tayo, pero hindi natin nakikinig. Hindi talaga tayo nakikinig. Yung mayroon kasi tayo pinipili na kung ano lang ang gusto natin pakinggan, kung ano lang yung babagay sa atin, pero pag kontra sa atin, hindi natin ito papakinggan. Kaya nung Martes, ang sabi naman sa atin, paano kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tenga. Kahapon Biyernes, sa pagdiriwang namin ang kapisahan ng Apostol Santiago, pinaalala sa atin ni Kristo na sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Sino man ang gustong maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. At ngayon, sa pagtatapos ng linggong ito, pinapaalala sa atin na pagdating ng panahon, titipunin ang mga damo at magkikis-kisir upang sunugin. At ang trigo naman titipunin sa aking kamali. Sa pagdiriwang din natin ngayon ng pagpagulita ng kapisahan ng San Joaquin at Santa Ana, Lolo at Lola ni Jesus, maganda rin na mapaalalahanan tayo na paano nga ba tayo nabuhay o nabubuhay
sa panahon ito. Yung reality po na meron po masama at mabuti sa mundo ito. Merong good and evil. Pero sabi, malinaw naman dito, isa na nagiging tanong din natin, bakit hinahayaan ng Diyos na mabuhay ang masasamang tao? Bakit nilikha ng Diyos ang kasamaan? Malinaw sa ating pagkero ang sagot, hindi ito nilikha ng Diyos. Lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Saan galing yung masama? Sa kaaway. Pero bakit hinahayaan ng kapwa mabuhay, kapwa magkasama sa mundo ito? Dahil may panahon para sa paghuhusga. May panahon na pag-iwalayin ang damo sa trigo. Sabi nga dito sa talinaga, hayaan na lang sila. Pagdating ng araw, pag-iwalayin naman sila. Pero ngayon sa punto nito ng ating buhay, sa estado ng ating buhay, sa tingin po ba natin, paano ba tayo ang influensya? Naka-influensya ba tayo maging mabuti ang ating kapwa? O naka-influensya tayo na maging masama ang ating kapwa? Dahil ito ay posisyon din naman natin. Kahit wala kang gawin, minsan po, wala tayong ginagawang masama, pero wala tayong ginagawang mabuti. So kapag walang ginagawang mabuti, mapapagilan tayo sa masama. Pero ngayon, mga lolo at lola, sa tingin po ba, nasa ang panig kaya tayo? Pupunta ba tayo sa damuhan o sa triguhan? Sa kabila ng ating mga ginagawa, sa pag-araw-araw natin pagsisimba, pagdedibusyon, tayo ng mga miyembro ng mga ministries and organization, maging sa online, huwag tayo mag-expect o mag-demand na dahil taong simbahan tayo, ay mapupunta tayo sa triguhan. Kasi ang laging titingnan, ano ang ginagawa natin sa buhay sa mundo ito. Minsan po, mapapaisip ka rin, bakit ang mga lolo-lola mas malapit sa mga apo? Tingin po. Bakit mas malalapit ang lolo at lola sa mga apo? Mas close sila sa mga apo at lolo at sa mga apo kaysa sa mga anak. Isa sa na-observe ko, kasi nung kabataan pa, hindi niyo nalagaan ang inyong mga anak. Kaya bumabawi kayo sa mga anak ng anak ninyo. Nakukuha nyo. Diba? Yung mga bagay na hindi niyo na ibigay kasi dati, talagang trabaho, wala nang oras sa anak mo, lumaki na yung mga anak mo, dahil ka, hindi mo na sila maalagaan. Ang sinong naalagaan nila? Mga apo mo. Doon ka bumabawi. Pero hindi pwede maging gano'n ang trend. Na close ka sa apo, hindi ka close sa mga anak. And then, darating ang panahon, naharap tayo sa Diyos, hindi tayo makaganito. Nahihirapan tayo. Kaya gawa lang sa panahon ito, habang may oras pa, tiyakin natin, is makahabol man lang tayo konti at makapaglaan, makapaggabay sa inyong mga anak nang sa ganon, hindi sila mapahamak at tulad ng mga. Amen? Kasama ng San Joaquin at Santa Ana, magtiwala tayo sa Panginoon na nakaalam ng mga pangangailangan
pangangailangan ng ating mga pamilya at ng pamayanan ng simba. Ang ating pupulungan. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay ng pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang naway maitanim sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga aral sa pagmamahalan at kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga anak naway laging magmahal at gumalang sa kanilang mga magulang at mga ninuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawang nagkakalayo naway muling matuklasan at pahalagahan ang isa't isa sa diwa ng kapayapaan, pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Sa mga yumaong miyembro ng ating pamilya, naway ipagkaloob ng Diyos ang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Idulogin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan ng mga panalangin para sa ating mga pamilya, para sa lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang pagdating ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling may pagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain at inilalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang kain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang lahi, kami maging ating nakasalo sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos sa iyong puso at tiyo. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tuloy ng malapat, ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagtinig sa piling ng mga banal na itinararal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo sa silang bumarang namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Yesu Kristo, kami nailigid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararan. Kaya isa naman ang kaya nagsisinawin na magpuli sa iyo na walang mabay sa kalagatan, kami nagpupuli sa iyong kadalan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, nabubulo ang langit at lupa ng kadakilaan, o sana sa kitaasan.
Pinagpala ang araw ito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Ang manaming banal, ikaw ang buwan ng talang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, tuloy mong banal ang mga kaloob ito upang para sa aming maging kalawan at tugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinagpili sa puso na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan ng tanin, inaghati-hating iriyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito ang kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman natapos ang ampunan, hinawakan niya ang alis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang alis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at ito ang alis sa aking dugo ng bago at walang hanggan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ibanggunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at naging pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang alis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mamuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahan natin mo ang iyong sumalang nagalang sa kong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa niyon na aming Papa at inusay na aming Bispo at ng tanan kapalitan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hintay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, bigyan ang lahat ng mga bumataw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalwalagan. Kawaan mo ang pagkinapahin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa sa mga nakikita Maria na ina ng Diyos, na pabiyang ang puso niya sa salusay. Kaysa sa mga apostol, ang lahat ng mga banal, na namumay sa daigdig ng alam ng sa iyo. May pagdiwang gawa namin ang pagpupuri sa karagalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng pagkakala, pagpupuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa talubilin ng mga kagaling ng tutos at tulo ni Jesus sa pagkakilan ng Diyos, pahayan natin ang lakas nito. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadala mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadala sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananagitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumayin Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Mapalad ang hinahayaan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Manalangin tayo. Ang naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang mundong na alam mo, upang ang mga tao ay sumilang sa iyo, bunga ng sakramento. Hinihiling namin kami nagsalo sa pagkalinaan sa mga anak, ay pabalagin mo sa Espiritu ng iyong pagtutulong sa aming lahat, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin At pagpalain kayo ng mga pamilya ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayon tayo sa kapayapaan at peace. Salamat sa Diyos. Magandang umaga.